So our topic for this morning, this afternoon, is about typographic design. Okay, so it's all about different what we call type, or the tool type in Photoshop. So type in Photoshop is consists of vector-based shapes that describe the letters, numbers, and symbols of a typeface. Okay, so it is a vector-based shapes na kung saan ay pinapakita daw niya yung kung anong letters yan, anong mga numbers or symbols ng ginagamit natin. So there are many types. Typefaces are available in more than one format. Okay, and the most common of it, okay, so the most common format type being type 1 or the PostScript fonts. Yan, ito yung mga common natin na nagagamit. The PostScript fonts, the true type, and the open type. Okay, so yun yung mga usually yung mga common na mga what we call mga common na mga typefaces, okay, mga font type na nagagamit natin sa Photoshop. So usually pag naggamit tayo ng tool type, so example, magbubukas ako ng blank. So it is will be 300 resolution natin, okay? So mapapansin natin, okay. So masyadong malaki. Ayan. Okay. So pag sinum in natin yan, talagang ano siya, may pixels din siya. Okay. So sapagkat ang characters natin sa ating mga type image ay they are also composed of pixels. Ayan o. So meron din siyang mga kanto-kanto. Okay. Yan na. So may mga kanto-kanto rin siya. Okay. However, pag ito ay ipiniprint na natin or inano natin sa output, okay, so mini-maintain ni Photoshop yung pinaka-crisp niya, yung ka-crispiness niya nitong character na ito, nitong type na, nitong character na sinulat natin para maging maganda yung kanyang resolution. Yung kanyang maging resolution once na atin itong ipiprint na or i-save na natin as an image. Okay, now, so punta na tayo sa mga gagawin natin. So we are going to what we call to explore the different features when it comes to type in Photoshop. Okay, but before that, so we are going to open a file. So may mga pre-ano na ako dito. Open tayo ng file. Then 07 start. Okay. Ayan. So ito yung gagawin natin ngayon na what we call na model. Okay? So sa paggawa natin ng so what we call sa pag-demonstrate natin ng type in Photoshop. So what we are going to do is tulad doon sa inyong magiging activities. So we are going to make what we call cover page of a magazine. So illustrate ko na sa inyo kung paano ito gagawin para pag kayo nang gumawa ay magagawa nyo na din. So yung gagawin ko dito ay simple lang. Pero kayo nang nasa sa inyo na yan kung paano nyo gagawin yung sa inyo. Basta tulad nung hinihingi ko doon sa activity. So all the features of typeface of the Photoshop must be visible. At gamitan nyo rin siyempre ng principles of design. Okay? So yun. So hindi kinakailangang ginamitan nyo ng typeface pero pagdating sa principles of design naman, bumagsak naman tayo doon. Now, so nasa sa inyong creativity na yan kung paano ninyo gagawin. Okay. Nagkakaintindihan po ba tayo? Guys. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, nagkakaintindihan tayo ha? Okay, now, so ayan, nag-open ako ng file then, but before we proceed, since na more on the type ang gagawin natin, so papalitan natin yung pinaka-interface niya dito, okay? So, what we call, yung sinasabi nating workspace. So, pwede natin gawin dito. So, gagawin nating typography.
Or pwede natin gawin dito sa taas, ito. Yan, dito sa upper right corner. Okay, at i-change natin sa typography. Anong purpose natin? Para lumabas itong kinakailangan natin dito sa taas. Okay, lumabas yung what we call yung panel. Okay? So, yung the character, paragraph, ayan. So, lumabas yan sila dyan. So, actually, sa ibang version, may isa pang lalabas dyan. Okay? Doon sa ibang version, yung tinatawag nating glimpse. Okay. So, yung ganito. Okay, so, sa ibang version, may ganon. Baka kasi magulat kayo sa inyo, ay may lumabas. Sa akin, wala. Okay, so, when we say glimpse, okay, ang makikita natin dito, ito yung mga symbols na makikita natin na ginagamit within the text. Diba kung minsan, may mga symbols tayong ginagamit. Okay, so, anyway, kahit hindi kayo gumamit ng glimpse, basta kunin nyo lang yung code para dun sa symbols na yun, mag-work na rin yun dito sa Photoshop. Yung iba't ibang mga symbols na nakikita po natin. Okay, now, so what we are going to do, so ito nabuksan na natin yung ating, what we call yung ating file. So, mapapansin natin ilang layer mayroon. Ilang Dalawa, layer sir. meron tayo? Ay, isa lang ba, sir? Ilan? Isa, sir? Isa po. Isang layer lang ba yan? Tingnan Dalawa. nyo mabuti. Tatlo. Anong tatlo? Dalawa, sir, siguro. Anong Yung siguro? yung shadow pati yung pixel sa likod. Ilang layer meron yan? Dalawa po. Bakit dalawa, David? Anong layer yun, yung dalawa na yun? Paki-identify. What are those layers? Yung sinasabi mong dalawa. Background at anong pangalan ng layer ng picture? Okay, tama si Bernalte. So, the background and the model layer. So, nandito, may pangalan naman tayo dito, di ba? So, the model ba? Ito yung model. Ayan, nawala na yung model. Yun yung model layer. Ito naman yung background layer. Ba? So, pag i-hide natin, ma-hide talaga siya. Okay? So, ito naman yung model layer. So, there are only two layers na makikita natin primarily nung nagbukas tayo ng file na yan. Okay, now, so we are going now to create a clipping mask from type. Okay, nakaraan, in-apply natin yung clipping mask, tawag dito, sa mga pictures, di ba? Sa mga images na tawag dito na ginagamit natin. At usually, yung pag-apply natin ng clipping mask nung nakaraan, usually ginagamit natin yun sa mga pagbubura or pag-adjust, pag-edit noong image. Okay, so kung gusto natin siyang i-edit or i-adjust ang kanyang mga properties. Now, we are going to use what we call the clipping mask in a text. Now, so maglalagay muna tayo ngayon ng text sa layers natin. Okay, so make it sure na select natin yung background. Okay, so background layer kasi maglalagay tayo ng text sa likod ni model. Okay, so horizontal, isi-select dito sa taas. Okay, so pag naka-click natin ng type, so i-click natin yung horizontal. Okay, then pipili tayo ng typeface. So, typeface or font face niya ay sabihin na natin serif. Serif, I mean. Or Minion Pro Regular. Okay, Minion Pro Regular. Nasaan na yun? Minion Pro. Tapos dito ay regular. Okay. So, yun yung mga karakteristik na pwede nating baguhin sa type. Okay. Then, ang font size niya,
ay ilagay natin na, pwede natin i-click yan, 144. Okay, and press enter. So, enter natin para pumasok. Then, click natin dito sa gitna, itong ating ano. Ayan. Okay. Then, ang tracking natin ay gawin nating 100. So, when we say tracking, ito dito, sa tawag dito, hilahin ko lang ito ha, ilabas natin. Ito. Kung nakikita nyo yung mouse ko, guys, ito yung tracking. So, gawin nating 100. When we say tracking, ay, ito na punta, sorry. Kumparahin mo natin. Mag-Bear Brand Adult Plus. Proven na tumutulong para 100. o sa tibay nutrients. Oh, wait. Ayaw pa niya mag-ano. Magta-type muna tayo. So, ta-type natin capital. Okay, digital. Ba't may hirap? Okay, center natin para ano. Okay. Ayan. So, masyadong malayo. Hawakan natin yung shift. Ibaba natin. Yan. So, yung pinaka-tracking natin, sabihin natin, i-click muna natin siya. Okay, yung pinaka-icon niya dito sa layer niya. So, ang tracking, gawin natin 100. Pag sinabi nating tracking, ayon doon sa nangyari sa ginawa nating digital, anong ibig sabihin ng tracking? What does it mean pag sinabi natin tracking? Ayon doon sa ginawa natin sa digital. Bawa, gawin natin siyang 200 ang tracking. Enter. So, ano nangyayari sa text or doon sa word na ina-adjust natin? Anong function ni tracking? Naagas, nakikita mo ba? Naglalayo-layo ang layer? Anong layer ang naglalayo? White. Naglalayo-layo ang letter. Okay. Hindi siya expand. Okay. Nag-a-adjust yung space of letters. Okay, tama yon. So, space between letters. Tama. So, hindi nag-i-expand guys ha. Nag-a-adjust. Pag sinabi nating tawag dito, pag sinabi nating tracking value, ito yung may letter B na yan. So, ang ina-adjust natin ay yung what we call yung space between those letters. Okay, so yun. So, yun yung ating ina-adjust. Kung ano yung space between sa bawat character. Yun na. So, hindi na gagalaw yung size ng character. Ang nagagalaw lang ay yung space between those character. Okay, tandaan niyo yan. So, yun yung pinaka-function ng tinatawag nating tracking value. So, dito yun, inaayos. Yung may letter B, A, tanyan. So, kung gusto nating dikit-dikit yan, negative naman ang gagawin natin. Ayan, negative 100, magdidikit-dikit siya. So, hindi mag-compromise yung size ng text. Ganun na ganun pa rin. So, ang ina-adjust mo lang talaga ay yung spacing. So, since meron tayong social distancing, ilayo natin. Okay, so magkaroon tayo ng social distancing. 100 meters bawat isa. Yan, nagkakaroon ng social distancing. So, hindi na bago ang size ni text. Okay, naiintindihan? Okay? So, ayan, meron na tayong digital. So, kung natin, sulampas siya. Okay? So, hindi siya, what we call, hindi natin nakikita ng masyado. Okay. So, ngayon, palitan natin yung award natin ng digital ng font siguro. Okay? So, double click ulit natin yung letter T dito sa player niya, yung pinaka-icon niya. Double click yan. Then, palitan natin ng, okay, yung Maynard Pro. Ayan. So, mas okay siya, no? Maynard Pro, tapos siguro semi-bold. Ayan.
Ayun. Yun. Then, okay, balik tayo sa pinaka move tool natin. So, i-commit na natin siya. Okay. Now, so okay na tayo dyan. So, isi-save muna natin yung gawa natin. So, save as tayo. Okay? So, start. So, start. Puruhin ko yung start. 07 working na. Okay. So, working. So, ito yun, ay, ang extension pa rin niya po ay PSD. So, ito yung hinahingi ko sa inyo, ha? Pag nagpasa kayo ng gawa ninyo, so hindi nyo ipapasa yung naka-JPEG. Okay. As is ang ipapasok nyo na ganito, naka-PSD para mabuksan ko kung ano-ano yung mga ginawa nyo sa loob noong design na yon. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Opo, sir. Okay, so dinadahan-dahan ko lang ha para maintindihan natin para paggawa nyo, kaya nyo, magagawa nyo talaga ng tama. Okay, so save na natin yan. So kanina kasi may tinistiling ko siya. So, yes ko na lang para ma-overwrite yung dati kong file dyan. Okay, now. So, next is, we are going to make a clipping mask and apply it to the, okay, clipping mask and we'll apply a shadow doon sa ano na yon. So, magbubukas ulit tayo ng file, yung ilalagay natin dyan sa digital na yan. Okay, magpi-place tayo. Okay, place. So, mayroon ako dito yung circuit board na to. Ayan. Okay. So, I think, tapos iakyat natin siya sa, tawag dito, sa taas ng, tawag dito, ni digital. So, ang gagawin natin, ganyan. Para ano. So, tingnan nga lang natin sa opacity kung saan siya okay. Yan, siguro pwede na yan. Yan. Okay. So, yan. So, then enter. Okay. So, nailagay na natin siya doon sa, okay, doon sa pinakataas noong text. Okay, the next. So, ano kasi ang gagawin natin? Dito kay digital, ilalagay natin yung kulay green mismo dito sa taas ni digital para magmukha siyang technology talaga. Kasi ano ang gagawin natin ay what we call technology magazine. Yun na. Yan. Nailagay niya, di ba? Naipatong na natin. Sa taas niya ilalagay. Then, i-right click nyo itong layer niya, itong green, itong circuit board niyan. Right click, tapos create clipping mask. Okay? Ayan. So, ayun na. Nakita niyo? So, nag-ano na siya, nandoon na. Okay? So, ulitin ko. So, ibalik natin, ano? Okay? So, nag-insert tayo ng ganyan. Yes, ipinupost ko naman lahat ng ating gagawin ngayon online na. Okay, so, nakapatong uli dyan, pinatong ko siya sa taas ng T. So, dapat kung saan yung text mo, doon lang mismo sa susunod na layer niya, doon mo ilalagay yung imamas mo doon sa kanyang text, sa text na yon. And then, punta ka doon sa pinaka-image na imamas mo doon sa text, right-click, tapos, create clipping mask. Okay? Create clipping mask and click. Ayun. So, automatic, nandoon na siya. So, anyway, pwede natin i-adjust yan, no? So, i-adjust natin para maano yung design, kung ano bang design ang gusto mo. O kung gusto mo dito banda sa baba yung mga tuldok-tuldok. Ayan. So, mamove mo yung picture. Ayan. So, nandoon na siya. So, inayos-ayos lang natin yung picture para magmukha talagang ano. Ayan. So, nailagay na natin. Now, so we are going now to apply an inner shadow para medyo magiging kakaiba yung pag-blend niya. Okay? So, yun. So, dito, nasa creativity nyo na yun kung paano ninyo gawin. Okay? So, anyway, so when we say clipping mask before we proceed, okay,
Okay, when we say clipping mass, okay, a clipping mass is an object or a group of objects whose shape, mass, other artworks, so only areas that lie within the clipping mass are visible. Okay, so ito yon. So tandaan nyo ha, kung ano yung nasa ilalim noong ikiklipping mass mo na object, yun ang nagiging visible. Okay, so tulad ng ginawa natin dito sa ating artwork, so yung digital, mismo nasa ilalim siya ng, okay, ay itong green na yan, yung circuit board, nasa ilalim niya yung digital, kaya doon siya nag-clipping mask. Okay, paano kung maraming text dyan? So kung ano lang yung text na susunod mismo doon sa layer ng image na iyong gagawin, yun lang ang maa-applyan ng clipping mask. So, laging yung image na i-clipping mask mo, ilagay doon sa taas ng text para automatically doon siya mag-a-apply kung ano yung nasa ilalim. So, lie within the clipping mask are visible. So, yun yung kanyang concept. Kung ano yung nasa ilalim ng clipping mask, yun lang ang magiging visible. Paano kung itinaas natin dito sa taas ng model? Halimbawa, okay, so ibalik natin. Nag-place tayo, ganyan. So ang ginawa natin, tinaas natin ito dito sa taan. So kanino na makiklipping mask? Siyempre, hindi na doon sa text. Makiklipping mask na siya sa model na layer. So create clipping mask. Oh, ayan na. So yung model na yung na clipping mask natin, kasi nga siya yung nasa ilalim mismo noong what we call noong tawag dito, noong image na ating ikiklipping mask. Okay? So na ano ba natin? Okay, wait lang ha. So okay, so any question guys? May tanong? Sir, may Yes. question po. Kung marami pong text, isa-isahin rin pong ganyanin? Yes, oo. Basta ang usapan yan, kung sino yung nasa ilalim ng image na yan, yun lang kanyang makiklipping mask. Paano ulit sir emerging picture sa text? Okay, paano ulit sa text? Ibalik natin dito. Halimbawa, marami kang text at gusto mo siyang i-clipping mask lahat. Try natin i-group yung text. Kaya, tulad yan. So, i-text naman ang ano natin. So, ito kasing digital ang gagawin natin, di ba? Okay, mayroon tayong digital. So, i-try natin. Well, gusto natin pare-pareho yung ano ng text. I-try natin. So, magdagdag tayo ng another text. On. Another text. Oh. Okay. So, yan muna ang ano yun natin. Oh. Ayan. Marami siya on and off. Sa ilalim niyan. Siyempre, kung ano yung nasa susunod niya, since na ang nandito sa kanyang susunod, okay, sorry. Pasok natin. Wait lang. Para pasok siya sa... Okay. So, dyan, anong mag-clipping mask lang natin? So, automatic ang mag-clipping mask lang natin ay yung off lang. Bakit? Kasi siya yung nasa ilalim mismo ni circuit board. Paano kung gusto mo lahat pare-pareho clipping mask? So, try natin, try natin i-group muna itong text na to. Okay? Yan. Then, anong gagawin? Control G. Naka-group na. Okay. Then, try natin i-clipping mask. Ayun. Kasi nga, ang tingin ni clipping mask sa kanila, sa tatlong layer na yan, iisa na lang. Kasi anong ginawa natin? Groupings natin sila. So, ganun lang yung technique doon.
So, kung gusto mong i-groupings mo. Okay, balik tayo sa original natin na masyadong malamig dito sa Amerika ngayon. Ako'y inuubo. Lang. Diyan sa Pilipinas, kamusta ang klima ninyo? Balita ko, malamig din. Okay. So, yan. May green po ba talaga yung salamin ng babae? Yes. I think mayroon talaga. Kasi mukhang ba't nagka-green? Ano? Oo, may green yan sa original. Titingnan nga natin. Open natin. Para sure tayo. Yung another original. Mayroon. May green talaga. Okay, now, tuloy tayo. Medyo malamig lang talaga ngayon dito sa kinalalagyan ko dito sa bansa namin. So, i-clipping mask na natin. Right-click, create clipping mask. Okay? So, may question ba tayo doon? Nasagot na ba yung question? Pag maraming mga text, i-groupings mo. Pero kung gusto mo iba-iba ang clipping mask design sa bawat text, ay isa-isa ka maglalagay ng clipping mask. Okay, mga pictures, maganda i-clipping mask yan. Okay, now, so may question pa ba? Okay, basta yun ang tandaan nyo when we say clipping mask. Okay, it is an object or group of objects whose shape mask other artwork so that only areas that lie within the clipping mask are visible. Ayan. Now, so the next na ating gagawin ay maglalagay na nga tayo ng design, sabi ko nga ng shadow. So, i-click natin itong digital, itong text natin, text layer natin. Then dito sa baba, may makikita tayong FX. Okay? Click natin yan. Okay, so, mali ang ito. So, ang dun sa baba ay makikita mo yung pinaka-FX na ganyan. Ganyan siya. So, i-click mo yun. Ito, i-click natin din. Select inner shadow. Ayan. So, makikita nyo, meron nang nangyayari sa kanya. So, ibalik lang natin tong dito. Kasi para malakihan natin. Wait. I-cancel muna natin para hindi pala natin mo-modify habang yan, para kitang-kita nyo kung anong pangyayari sa buhay niya. Okay, digital. FX ulit tayo. Inner shadow. So, ayan. So, automatic may pagbabagong nangyari. Ano po? So, may nangyari sa kanya. Then, ano bang gagawin nating modification? Okay? So, unang-una, sana yung ating gagawin? Okay, ayan. So, dito, gagawa na tayo ng style dito sa ating clipping mask. Okay. So, opacity, yung parang pinaka-transparency niya, gagawin natin 48. Ayan. Okay. Then, so dito yun opacity. Okay, yung distance, okay, gagawin natin 18. Okay, yung choke niya, 0 lang. Tapos yung size niya, gagawin natin 16. Ayan. So, medyo ang dating ay parang bumilog siya. Okay? So, once na okay na, okay, di ba? Once na okay na, ay pwede na natin siyang i-okay. So, in-applyan natin siya ng layer style. Okay. So, actually, dito sa layer style, marami kayong pwedeng gawin dito. I-explore nyo lang kung ano yung mga pero mamaya, titingnan natin isa-isa yan na lang para kung paano natin gagawin yan. So, tapusin lang natin itong aking example before we explore the layer style na pwede nating ma-i-apply sa text. Okay. So, now, maglalagay na tayo ngayon ng what we call the paragraph and character style. Okay. So,
okay na tayo dyan sa taas. So, syempre, meron yung paragraph dito tayong ilalagay. So, when we say paragraph style, okay, a paragraph style is a collection of type attributes that you can apply to the entire paragraph with a single click. Okay, so yun yung tinatawag nating paragraph style. Okay, so meron tayo dito sa ating yung tinatawag nating paragraph style. Okay, so yan. So wala pa siyang, hindi pa natin nalalagyan. Okay? So, yun, yung tinatawag nating paragraph style. So, isang click lang, mai-apply mo na sa buong paragraph mo. Now, when we say naman a character style, wait, nangyari, nawala. So, a character style ay ito naman ay isa single character lang. Is a style of collection of that you can apply to an individual character. So, dalawa yan. Mayroon tayong character, mayroon tayong paragraph style. So, nakapag-sample na tayo ng isang character style which is yung ginawa natin kanina, yung distance niya sa bawat isa. Okay? So, anong tawag natin doon? Tracking value. Okay, so tandaan nyo ha. So, yung distance niya sa bawat isa, so ito, okay. So, ito, ang tawag natin dyan ay tracking value. Okay, so you can set yung tracking value, distance ng bawat character sa bawat isa. Okay, so sa paragraph style na tayo ngayon. Okay, so maglalagay tayo ng tinatawag dito, ng paragraph dito sa gilid niya. Ganun naman ang mga magazine, di ba? So, hindi naman pwedeng what we call ganyan lang ang itsura. So, pero pag naglalagay tayo ng text kasi sa design natin, huwag niyong kalimutan, lagyan siya ng boundary o lagyan siya ng guides. Okay, paano ba maglagay ng guide? Guys, paano maglagay ng guide? Yung lalagyan natin ng guide dito ng mga guhit-guhit. Paano? Saan natin makukuha yon? Sa ruler, sir? Sa ruler. Okay, very good. So, sa ruler lang. Okay? Sa mga hindi pa nakakaalam, so grid, ang grid kasi Yuko, buo yun eh. So, ganito ang mangyayari pag grid siya. View, i-view natin, show, grid, ayan. Diba? Ang dami. Okay, malilito ka dyan kung saan ba yung guhit ang gusto mong mangyari. So, i-off natin yan. Okay. So, ang ipapalabas lang natin ay guide lang. So, hihila ka ngayon dito sa ruler. Hawak, hila. Okay, i-center natin, igitna natin yung dito yan. Gitna, dito, huwag niyong kalimutan para malaman yung gitna ay naka% dapat. So, kung saan yung 50 dyan, ibig sabihin yan yung gitna. Then, dito sa taas, sabihin natin hanggang dito lang tayo. Ganyan. Okay? Then, dito sa baba, siguro, pag ito yung gitna, mga 1/4 niya, so mga dito. Hanggang dito gagawin natin. So, ibig sabihin, itong space na yan, okay? So, yung space na ito, okay? Ito yung paglalagyan natin ng text as a paragraph. Okay, so dyan natin siya ilalagay. Okay, so paano gagawin natin? Siyempre, hindi na ako magta-type. Buksan ko na lang yung note ko dito sa baba. Double click ko lang siya. Parang may note siya dyan. So pag nilagyan ko yan, okay? So, Control A ko lang, iselect ko lang siya. Notes yun. Control C. Okay, then punta na ako dito sa text. Click ko yung text. Okay. Okay, since na napakalaki yan, okay, liitan ko, sabihin natin muna, 48. Okay, so mamaya na lang natin i-adjust. I-drag natin doon sa lang yan. Ayan na. Okay, dyan na siya. Okay, so gawin natin ay right align. Okay, dito sa sa right. Then, Control V na lang. Ano saan yun? Wait, nawala.
Ulitin natin. Okay, select natin. Control C. Okay, since na naka 48 na rin naman yan. Naka right, okay. So, Control B. Ay, sorry. Ilagay ko pala siya sa taas. Ayun. Hala. Lumit yung digital natin. Wala may... ayan. So, mag-click tayo dito sa model para sa taas ni model malalagay yung text. So, nagkamali tayo ng click. So, nailagay natin dito sa digital at yun ang nagkaroon ng nagloko yung mga clipping mask niya. Okay, balik tayo. Sa taas uli. Ayun yung mali natin kung bakit nagkaganon. So, i-click uli natin yan. Ay, text. Wait. Balik tayo doon. Text. At bumabalik siya. Wait. Okay, pag ganyan na hindi siya, kung nasiselect kasi itong digital maglagay na lang tayo ng new layer para save. Yan, automatic na yan. Help make breakfast more nutritious. Nababago na ano ko yung digital. Energy nutrients at Choco Multi Sarap. Pumupunta siya sa digital. Ayan. From Nestle. Okay. 144 pa din. Gawin natin 40. Ayan. Then, select natin. So, ulitan pa natin kasi hindi lahat ay nakita. Meron pa tayong kulang na hindi nakikita. Ayan na. Okay? So, yan na yung lahat. So, ayan, may ano na tayo. So, palitan natin ng color na white. Okay? So, lumalabas yung ganyan, ha? Okay, white. Ayan. Okay. Okay, now, so, dito, pwede natin ngayon dito isa-isahin. Okay? Kung ano yung gagawin natin para magmukha siyang attractive. Diba? So, halimbawa, itong muna, okay? Punta ka ulit sa ganyan, sa text tool. Then, i-click mo yung yung na yan, Okay, pwede mo siyang palitan ng font. Okay? So, sabihin natin 45. Okay? Same ano pa rin natin. Then, i-click ulit natin yung font tool, tapos itong trend naman. Okay, so lakihan natin to. Sabihin natin itong 65. Okay, then i-bold natin siya. Tapos palitan natin ng color. Pwede siyang palitan ng color dito sa taas. Okay, so dito tayo kukuha ng color sa digital. Yung green. Ayan, para magkapareho sila ng kulay. So mahirap kasi manghula ng kulay pag doon mismo sa color palette tayo, sa color picker. So, mag-pick tayo dito sa ano. Ayan. Okay. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, parang tawag dito. Ito munang issue pala. Papalitan natin din ang issue. So, since na itong T, okay, ay 45, si issue gawin rin natin 45. Ang font, ano niya? Ang font, yan. Okay na. So, ito mo nang anuhin natin, aayusin. So, ang nangyari sa kanya ay, tawag dito, yung space nila between the trend at issue, itong dito sa gitna. Okay? So, ito. Wait. Yan na yan, yung space na yan. Okay? So, masyadong malayo. Di ba? Yung space na yan. Okay, ang gagawin natin ngayon, palalapitin natin. Okay, so pwede natin yan palalapitin. Yung layo na yan. Okay, so anong gagawin natin? Okay, so fonts
tool type uli, i-select natin yung tatlo na yan. Yan ang tatlo lang muna ang isi-select natin. Okay? Then punta tayo sa character style. Okay? So saan tayo pupunta? Dito sa, okay, ito, sa leading niya. Okay. So ito naman yung another, so yung pinaka what we call leading. Yan. So, ibig sabihin yung layo nila yan sa isa't isa. So, pwede natin ditong i-adjust. So, ayan. So, sobra na. So, siguro mga 436 yan. Okay. 48. Okay. 48. Masyadong malayo. Ayan. Okay, wait. So, okay na yung the trend. Pero parang, wait. Ayan, sige. Itong trend at issue, medyo malayo. So, doon pa rin gagawin natin. Oops. Okay. So, si issue lang, may issue talaga sa kanya. Itaas natin si issue. So, yun lang sa leading natin siya. So, doon pwedeng baguhin yung layo ng bawat isa. Okay, nagigets nyo? Nakuha ba guys? Yung function nitong leading na to? Okay? So, itong character. So, ito yun itong sa taas. Okay, nung ginamit natin kanina. Ayan. Then, susunod na gagawin natin, medyo lakihan natin itong the trend issue pataas. Pero hindi siya tataba. Pataas lang. 'Di ba kalimitan pag tayo ng tawag dito? Example, pag naglagay tayo ng text at gusto nating itaas, halimbawa, the. Okay. So anong ginagawa natin pag gusto nating itaas? So pwede mo na i-control T, tapos iganon lang. O, 'di ba? Ayan, itinaas na natin. So kaso nga lang, ang problema dyan pag ganyan, so hindi natin makuha yung precise na ano ba talagang size nung pagtaas natin. Okay, so gaano ba kataas yan yung din na ginawa natin. So ngayon, gagamit tayo ng another character style. Okay, so i-delete na natin yan. So pipiliin natin, so ito na yung pangalawa naman. Okay, so ito na yon dito sa na to. Nung nakikita nyo, okay? So, yung vertically scale. I-scale natin siya vertically. So, i-click natin para naman medyo i-click yan. Then, i-scale natin siya para tumaas. So, once na in-scale natin yung pataas, siyempre, maaapektuhan itong diyan. Yung ginawa natin kanina. So, ayusin natin yan. Ayan, ayusin natin yan. Ayan. Din si issue din. Okay. Click natin si issue kasi, sorry, mali. Hindi yun. Balik natin sa 0 yan. Ito pala sa taas. Oops. Ayan. Okay? Then, ibaba natin itong text na to konti para doon lumampas na kasi sa linya niya. Yan. So, kayo nang bahala kung sample lang kung paano natin i-beautify yan. Yung mga ganyan. Okay? Then, itong sa baba, so pwede na natin baguhin din yan. Okay. So, i-click na natin ito. Ito munang isa. Sila. Okay? So, ilapit natin ng kaunti kung masyadong malayo. Okay? So, ayan. So, pwede nating isa-isahin yung character niya. Okay? So, ito. So, medyo gawin nating medyo gray. Halimbawa,
So, pag ganyan, guys, so, okay, ginawa natin gray. So, kopyahin natin itong pinaka-code niya. Kasi ang balak natin gawin, dito sa iba, ganun din ang gagawin natin, dito sa baba. Okay? So, medyo gray pa ng kaunti. Yan. I-copy natin, Control-C. Okay, din okay natin. Then, punta na tayo dito sa baba uli para makopya natin yan. Okay? Then, pagdating dito, automatic, i-select mo yan, iburahin mo yan at Control-V. Ayan. So, para pareho yung kinalabasan niyang kulay. Okay? Then, what's hot? Okay, i-click natin yan. O, siguro lakihan natin siya, palitan natin yan siya 35. Okay. Yan, tapos bold. Okay, para medyo kita siya. Okay. Then another. Ganun din dito. What's not? Okay. So 35. Okay. Then bold. Ayan. So na ano na natin? So medyo malayo lang itong nandito sa baba. So pagdikitin uli natin. So balik ulit tayo sa leading niya. Yan. Para hindi na siya. Ayan. So okay na. Okay, so medyo parang hindi siya gilid na gilid. Ano? So i-try natin na i-move natin using an arrow key. Okay. So, dapat ano siya dito sa L. Ayan. So, ayan na siya. So, meron na tayong cover, okay, ng isang simpleng magazine. Now, mag-add tayo ngayon ng sama kung anong volume ba ito. Okay? So, another text. Add na tayo ng layer para hindi tayo malito. Text. So, i-click natin dito sa taas. Ayan. Ay, wait. Ano yung digital? Okay. So, text. Ayan, sarili na niya. Okay, sabihin natin ano lang yan, mga 14 or 18. Then, i-select natin dito ay, okay, ganyan. Nakaano na siya. Wait. Ano nangyari? Okay, volume. Isulat muna natin. Volume 9. Okay? So, volume 9, Control A para ma-select natin siya. So, pag iganito natin, ayan. So, yan. Dito natin siya ilalagay. Kunwari, dyan yan. Okay. Ayan. Then, tawag dito. Aayusin natin siya. Para kumasya lang siya doon. So, using the character style. Okay. So, dito, ini-negative natin siya. So, sa lip na palaki, paliit siya. Yan. So, para lumiit siya. Okay, tanggalin na natin tong mga guide muna para makita mabuti. So, itapon nyo na yan doon sa ruler. Ibalik nyo sa ruler. Mawawala na yan. Okay, volume. Ulitin natin siya. So, white. White ba? Okay, yung black lang kasi hindi natin makikita. Okay, volume 9. So, liitan pa natin dito. Okay. Then, pwedeng laparan yung text. Okay, wait lang. Iakyat lang natin. So, ayan na. So, kung dyan natin ilalagay siya sa
pinakadulo. Okay, so at least nandiyan na siya. Okay, so yun yung vertical at yung horizontal paglagay ng ating text. Okay, so any question guys? May tanong? Okay, paano papalitan yung workspace? Okay, so Control S muna natin to, save. Okay, paano palitan? Punta lang kayo dito sa pinakataas, upper, ito. Okay, so ibalik lang natin dito para makita. Dito sa taas, yan, pag clinic nyo yan, ito yung essentials. Naka-default tayo kanina, essentials. Then, kung gusto mo ng typography dyan, nag-edit ka ng photo, pura lang photo ang i-edit mo. Di mag-photography ka. So, automatic lalabas yung lahat ng ito yung mga kailangan mo when you are going to edit a photo. Ay kung gusto mo ng kung gusto mo ng painting, so dito mo siya pwedeng click yan. Lumalabas yung mga brush kasi pang paint. Ba? So, ayun. So, typography. So, lalabas na yan. So, automatic, hindi na tayo maghahanap ng tinatawag natin, kinakailangan nating gawin. Okay? So, any question pa? Sir, paano po naging patayo yung text? Ano, no? Paano po naging patayo yung text? Okay, Yung paano sa naging volume? patayo ang text? Okay. So, ganito. So, magta-type muna tayo ng text. So, halimbawa, okay, dito natin ilalagay. Another text layer. Dito natin ilalagay. Okay, lakihan natin para kita. 48. New, capital natin. Capital nga eh. New. Ayan. Okay? So, paano na? Select mo lang yan. Tapos ito, dito. Ito guys. Left, upper left. I-click mo lang yan. Magbe-vertical. I-click mo yan. Babalik siya sa, okay, sa horizontal. So, ditong binabago siya. Kita niyo na? Okay? So, ito, ibabalik natin ng 0 para malapit siya. So, ito, 0 din. Ayan. So, pwede rin yan. Ganun lang. So, taas, baba. Okay? So, question pa. Doon lang sa ginawa natin. Paano alisin anong line sa ruler? Ito? Ito ba Robles? Ano mo lang? Yan pag nakita mong ganyan uli, hawakan mo siya uli at itapon mo lang dito sa ruler din. Ibalik mo sa kanyang pinanggalingan. Or, halimbawa, masyadong madami. Pambihira naman, ganyan ang pinagagawa mo. Mag-isa-isa ka pa, abutin ka ng siyam. Okay, ganyan. Marami kang nilagay. Anong gagawin? Punta ka lang sa view. Tapos, show. Then, clear. Saan ba yun? Ito pala. Sa baba lang. Clear guides. Okay. Pag clear guides mo niyan, automatic, wala na lahat ng mag-guides niya. Okay, question pa bago tayo mag-proceed. Sa ibang mga modification na pwede natin gawin sa text. So, explain ko sa inyo isa-isa. Question. Question muna. Wala na? Okay. Ngayon? Okay, so dito na tayo. Ulitin, ano tayo ng ibang text. Okay, so ito na rin ang gagamitin natin para kita siya. So i-hide na lang natin yan at i-hide rin natin yung text na ginawa natin. Okay, sa new issue, so ito na yung gagamitin natin para hindi na tayo maggawa. Okay, lakihan na lang natin siya. Okay, so text niya, lakihan na lang natin. Okay.
Then, tawag dito. Siguro bawasan na lang natin ng issue na lang gagawin natin. Yan. Okay. Then, ibo-bold natin siya. Okay. So, dito na tayo. Kitang-kita na ha. Okay. So, effects tayo. So, i-click natin yan. Effects tayo dito sa baba. Okay. Una muna yung bevel emboss. Ayan muna. Okay. Ayan. So, pag click natin yan, so contour or texture, yan, nagkakaroon siya ng contour. So, contour muna tayo. Ganyan. So, pag sinabing contour, di ba, parang nagkakaroon ng sinasabi nating kanto, yung dulo niya. Okay. So, ma-explore nyo yan. Halimbawa, ano bang klaseng style ang inyong i-contour? Inner ba? Or pwede bang outer? Pag outer, ganyan naman ang style niya. Okay. So, i-cancel natin. Lakihan pa natin para kitang-kita talaga yung mangyayaring pagbabago. Ayan. Yun. Click yung contour natin. So, pag inner yan, pag outer, ganyan sa labas. Okay? So, pwede namang emboss lang ang style niya, naka-emboss. Okay? Or pillow emboss, parang unan. So, pag i-pillow emboss, ibig sabihin nakapalibot sa kanya yung pag-emboss. Then, mayroon tayong stroke emboss. Ayan, so, wala masyadong ano. Pero, nababago natin yan dito. Halimbawa, yung inner. Ang inner kasi ginamit natin kanina. Okay, inner. So, dito sa depth, dito mo ngayon pwedeng baguhin. Okay. So, maraming modification ang pwede mong gawin dito. Okay. So, dito sa baba. Okay, yung size niya, pwede mong lakihan. Ganyan, makon niya. So, ma-explore nyo kung paano gagawin ng mga yan para magkaroon kayo ng sinasabi natin. Ayan. Okay. So, pwedeng, ito naman yung shading niya kung saan ba siya nakaano yung araw. So, tanggalin mo yung use global light, tanggalin mo yan, tapos ipaikot mo yan, pwede yan. So, kasi depende yan kung pataas ba, pababa, kikita nyo paikot-ikot. So, dito yan inayos. Okay, opacity. So, yung opacity nung ano niya, okay, so depende yan. So, kung nawala na yung ganyan. Okay, so, maraming pwedeng ano bang gusto mong shadow? Color ba or pwedeng palitan yung kulay na yan? Okay, so isa shadow na natin yan. Ayan. So, dito nyo i-modify kung ano yung gusto nyo mangyari. So, kayang-kaya namang, yung pag-explore talagang nandoon, kailangan nyo gawin. So, how about naman ang texture? Ayan naman. So, ang what we call pinaka-texture natin yan. So, depende doon sa texture ng bevel emboss na ginawa po natin. Tanggalin natin yan. Stroke naman tayo. So, i-click natin yung stroke. Okay. So, anong color ba ng stroke natin? Okay. Ayan. So, ibig sabihin ng stroke, yung kulay sa palibot ng object. Okay ha? Tulad yan, itim, ginawa natin ng stroke na puti. Ayan. So, pwede nating lakihan yan. Ayan, o. Ayan. Tamang laki lang. Ang mga ganyan. Ayan. So, meron na tayong pinaka-stroke niya, palibot. Okay, so, opacity. Pwede namang kung gusto nyong medyo hindi blend lang siya. Ayan. Or normal. So, dito na, depende na dito kung paano nyo multiply, yan. Sumali doon sa sa background niya. Okay. Saan mo ba ilalagay yung stroke? Sa labas ba o sa loob? Pwedeng outside or pwedeng inside? Lumiit lang yun or pwedeng gitna. Okay, so wala masyadong yung gitna. So outside, pag inside kasi liliit yung text mo kasi pumasok sa loob yung niya. Okay. So yun. So yun yung tinatawag nating stroke. So dito ka pipili sa baba kung anong kulay ng stroke ang iyong i-apply. Okay. Yun. So, marami kang pwedeng modification na pwedeng gawin sa text. Yun yung stroke. Then, inner shadow. Inano natin to kanina. So, pwedeng ka magkaroon ng shadow. Okay. So, sabihin natin white. Kita ba ang white dyan?
Wala effect. So, hindi natin makikita yung ano pag yung sa kulay kasi niya. Okay. So, ayan. So, dapat magpalit tayo ng kulay ng text. Okay. So, natin kanina inner shadow. Yung inner glow na lang, ayan. Okay. So, mayroong glow siya na makikita tayo. Yun o. Sa loob. So, nagkaglow. So, usually ito mga inner glow, ay ito yung ginagamit sa mga neon colors. Yung parang nagkakaroon ng liwanag ang palibot niya. So, ito yon ang ginagamit, yung inner glow technique. Okay, so depende sa kulay na gagamitin mo. Pwede kang gumamit ng napakatapang. So, nagkataon lang na ang background na okay lang natin to. Okay, dilaw kasi yung background natin. Palitan nga natin ng ano. Halimbawa, kita ba ang blue? Ayan. Okay. So, size. Pwede nating lakihan yan. Sa loob yan, no? Ayan. Okay. Tapos, softer, yan. Ayan. Okay. Kalimitan, hindi tayo gagamit dapat dito ng mga may kanto na ano. So sabi, i-okay natin yan. Palitan natin ng font size. Yung rounded. Ano ba yung mga rounded na font size? Halimbawa, Tahoma. I think Tahoma is rounded. Ay, hindi rin. Ito. Ayan. Then, balik tayo. Okay. Litan lang natin. Okay, copy natin yung kulay niya. Then, outer glow. Lagyan din natin. Normal plane. So, ito na yun. Pag medyo green ang ginamit natin na kulay, ito yung mga umiilaw-ilaw. Parang akala niya. No? Hindi ko lang masyado hindi lang natin gawa yung ating kasing masyadong malaki. Dapat yan, payat. So, ganyan. Okay, so yun. So, outer glow, inner glow. So, yan yung mga gawa natin pag gumagawa tayo yung mga nightlife na kamakulay yan. Dapat payat na payat yung magiging text mo dyan para talagang paglagay mo ng liwanag. Yan to, pwede mag-ano ng liwanag, ganyan. Okay. So, tapos sabayan pa natin yan ng what we call, I think, minsan sinasabayan ng stroke yan na masyadong, okay. So, pero yung opacity niya, ay, stroke, ay, hindi. Ano yung stroke natin? Sorry. Bag. Ito yung stroke. Ayan. Ito pala. So opacity. Okay. Ayun. So, yun yung mga different pwede nating gagawin. Okay? Pwede rin tayong, tinanggal na natin. Okay? So, pwede rin tayong gumamit ng sinasabi nating color overlay.
Kasi kung minsan, halimbawa, hindi na natin pwedeng mapalitan ang kulay. Hindi na kasi siya text. Ang nangyari, naging object na siya, naging element na siya. So, pwede tayong color overlay. Ayan. So, ma-overlay natin ang kulay yung text na yun. Pwede natin siyang palitan pa rin. Okay? So, color overlay, pwede ka magpalit dito kung anong gusto mong kulay. So, ibig sabihin ng overlay, yung ipapatok mo sa kanya na kulay. Okay, so pwede siya. So, pwede natin siyang papalitan. Or, pwede rin natin siyang palitan ng gradient overlay. Ayan. Ayan. So, dito mo na ngayon yun lalaruin kung ano yung gusto mong overlay ang ilalagay dyan. Tapos, pwede mo pa yung tawag dito, pwede mo pa yung ipabago-bago. Okay, yan. So, kung ano yung angle, paano ba ganyan. Ayan. So, maraming adjustment yan. So, pwede nyo. Or, pwede rin tayong pattern, ganyan. So, may picture or may ano kay any pattern. So, pwede ba ito magdagdag dito eh. Ano, color paper. Append. Yan, para lalabas siya. So, pag walang lumalabas, i-append nyo lang. So, halimbawa, ito yung gusto nating yan, or ito yung ganyan, ano natin yan. So, ang tawag natin dyan ay pattern overlay. So, maraming pattern dito na i-click mo. Okay, ang mga artistic surface. Then, append lang natin. So, nandun na yun. So, ito na yata yun. Yan, mga yan. Ayan. So, magiging overlay na siya. Yan. So, overlay, outers, tapos, drop shadow. Ayan. So, ito yung kalimitang gamit na gamit din kuminsan. So, kalimihan, sabihin natin shadow natin ay para umangat yung ating text. So, ginagamitan niya ng shadow. Okay? So, kung ganyan, ganyan lang siya. Tapos, yung opacity natin ay medyo okay? Split natin ng kaunti, size. Ayan. Okay, so, depende sa mata natin yan kung paano. Yan. Okay? So, shadow plus ito para medyo ayan. So, medyo crisp yung ano niya. So, wag lang nating i-dip mabuti para ayan, parang bato siya. So, ayan siya. So, marami tayong pwedeng gawin within this, within this mga blending options natin. Okay? So, you can explore na pwede nating i-apply dyan sa character po natin. Okay. May tanong ba? May question? Question? Doon sa mga ginawa natin. Okay, so mga basic application lang ang gagawin natin ha. Kasi may mga more advanced pa kasi. Kaso nga lang syempre, so hindi na natin talaga ma-explore yung gawa ng ang purpose lang natin for Photoshop ay para makagawa tayo ng element na gagamitin natin para sa ating animation. Okay, so mga counting edit lang, mga counting modification lang, okay na yun. Okay, so hindi natin kinakailangan talaga yung masyadong advanced na talaga. Okay? Question pa? May question ba? Wala na? Nakuha na? So pag kayo nang gagawa, kaya nang gawin? Okay, so issue na tayo dyan. So although na pangit yung ganyang parang kasing kulay ng damit. Okay, question, wala na? So, doon sa mga ginamit natin, so okay na tayo doon sa character. Okay, pag ano ng color, so alam niyo na, size. So, puro sa text lang yun ha. So, mga basic ano na ng text natin. Wala nang question. Sure kayo? Okay? So, kung wala nang question, okay? So, that will end our lesson for
for today. So, ang inyong activity ay posted na. Okay? Dalawa na naman yun. So, may mga activity tayo nakaraan. Pangalawa na naman ito. So, please, pakigawa na po lahat ng mga activity na unti-unti nyo nang gagawin. Okay? So, that will end our lesson for